tinukoy ay ang banal na espiritu. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng espiritu. Ibig sabihin, magiging kaya lang nating umunawa sa lahat ng bagay, lalo na sa Diyos, sa pamamagitan ng espiritu. So, hindi ito talinong tao. Hindi ito kinakailangan kayo maging doctor of theology o maging pasyente ng theology. Kundi, what we really needed is the Holy Spirit. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa magitan ng Espiritu. So, ang Diyos ang nagpahayag. Hindi natin siya naunawa. Siya ang nagpaunawa. Hindi natin siya inabot. Siya ang umabot. Naintindihan mo ba yan? Okay. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Wala ikang hindi alam ang Holy Spirit. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So, ating pag-uusapan ay ang karunungan ng Holy Spirit sa pagiging omniscience. Spirit's omniscience. Ang ibig sabihin lang niya sa Tagalog, ang banal na Espiritu ay marunong sa lahat. Okay. Pag sinabi pong siya'y marunong sa lahat, an omniscient God means, ibig sabihin yan, God possesses all-knowing, awareness, and understanding of everything that has happened, is happening, and will happen. Pag sinabing karunungan ng Diyos o karunungan ng Banal na Espiritu, all-knowing God, siya ay may karunungan at nagmamalay, tayo, minamalay lang natin? Ating damdamin, ating pangangailangan, ang ating concern, ang ating alam lang ay pang-atin. Pero ang Diyos, malay siya, alam niya ang nakaraan, ang mga nangyari na, ang mga nangyayari pa sa ngayon, at mga mangyayari pa. Yan ang Holy Spirit. Yan ang omniscience. Ibig sabihin, the term omniscient, the word omni, hindi yan uni, omni. Omni, ang ibig sabihin ng omni ay all. All. Pag sinabing sient, omniscient, ang sient ay knowing. So pag sinabi mong omniscience, all-knowing. Alam ng Diyos, dama ng Diyos, conscious ang Diyos, nagmamalay ang Diyos ay hindi na surprise. Merong batikos doon sa kanilang sinasabi, God chosen us before the foundation of the world. Nakakalungkot yung mga putak ng kanilang bibig. Ang sabi nila, basta masasama yung sinasabi nila tungkol sa Diyos nang naniniwala doon, as in masama. Ba't daw pipili ang Diyos? Before the foundation of the world, wala pa namang makasalanan doon. Kaya nga papatak ang omniscient. Are you with me? Dahil ang Diyos ay hindi nagulat nung magkasala si Adan. Alam na niya yan. Are you with me? Ang Diyos ay hindi tipong doktor kung kailan magagamutan pagpatay na. Siya'y may inilaang gamot na. Hindi pa man lang nalilikha yung gagamutin. Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos may omniscience. Pag sinabing omniscience, God is never surprised. Wala siyang infinite insight. Ang kanyang pananaw, ang kanyang pagkaunawa ay walang sukdulan. Kaya nga alam niya ang pangnakaraan, alam niya ang pangkasalukuyan, at alam niya ang inaharap. Bilangan niya ang iyong buhok. Bilangan niya ang bituin sa kalangitan. Alam niya ang bilang
ng buhangin sa dagat. At alam din niya ang bawat nalalaglag na mga maya, bawat namamatay. Ako iniwala, alam din niya ang bilang ng mga anghel, alam din niya ang bilang na magiging tao, buhat ng lumikha hanggang sa dulo. Ang Diyos ay hindi nagugulantang. Ang Diyos ay hindi subject ng pagtataka. Are you with me? Ang Diyos ay walang surprise sa Diyos. Ah, kayo pala. No. God is omniscient. The Holy Spirit. The term. So, God is never surprised. God has no infinite, God no has finite insight and is aware of even the smallest details. Grabe, ano? Ultimong maliliit na alabok ay alam niya. Alam nga niya yung less than nothing. In fact, God created everything out of nothing. Amen? That's the God we worship here. Dapat tayo na-amaze sa Diyos na ganyan. Ano? And is aware of even the smallest details such as a falling sparrow or a person's thoughts before they are spoken. Bago nga tayo magsalita, alam na niya ang ating iniisip. Amen. Kaya alam din niya yung mga tunay na nasamba dito o hindi. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso'y malayo sa akin. Alam ng Diyos kung tayo'y naandito, pero wala ang puso natin. Alam na Diyos yan. At ako yung iniwala, ang may nangyayaring pagbabago, paglago kay Kristo, yung mga tunay na sumasamba. Bakit? Pag ikay tunay na mananamba, nababago ka. Very dynamic ang concept ng worship. Bakit? I saw the Lord. Sabi ni Isaiah, nakita ko ang Diyos na nakaupo sa luklukan, mataas at matayog. At ang seraphim na may 6 na pakpak, na ang gitna ay kumakaway, yung itaas ay tinatakip ng kanyang mukha at yung ilalim ay tumatakip ng kanyang paa. Sila'y sumisigaw, Banal! 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 Nakita na yan ni Job. Nakita niya ni Isaiah. Nakita niya yan John the Beloved. Ibig sabihin, very dynamic, very powerful. Nagbibigay ng sigla, lakas ang tunay na nagmamalay sa presensya ng Diyos. Amen! Hindi sila napapagod na sumigaw, Banal! 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 Bakit ikaw wala pang 1 linggo? Wala ka na sa simbahan. Hindi ka pa natagal ng 1 taon sa pagsimba, wala ka na. Bakit? Baka hindi ka sumasamba. Sumisimba ka lang. Iba ang sumisimba kaysa sumasamba. Amen! Pwede kang nasa loob na simbahan, pero hindi ka nananambahan. Pero ang tiyak na mananambahan, sisimbayan. Ang guyam nga, wiling-wili sa asukal. Walang tatamis sa Diyos. Bet di ka mawili sa Kanya. Are you with me? Like ang sinasabi sa inyo, yung likod ng malitam, kung hindi pa nagbabago yan. Kada anniversary ng Good Shepherd, kasama ko naman malingke. Ako naman lagi pakimali-mali, wala naman may itutulong. At di ako'y bantay ng manibela. Doon ipinark sa likod ng bagong palengke. Pambihira, anong karumal-dumal. Mag-imagine na kayo ng nakakasukang amoy andon. Pero tingnan niyo po, ang dami pa ring tao. Are you with me? Kahit bulok ang sama, alingasaw, pero ang daming tao. Anong mabaho sa Diyos? Bet di ka mawili. Bakit di ka nawiwili sa Diyos? Ha? Are you with me? Bakit itong seraphim,
Sumigaw na noon. Hanggang ngayon sumisigaw. Hanggang ngayon sumisigaw. Nang makita na John the Beloved, hindi sila tumitigil. Banal! 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 Nakakapagpalakas ang tunay na pagsamba. Ngayon, ikay nagbabackslide sa pagsamba, sumimba ka lang. Are you with me? Amen? Opo. Bakit? Kaya sabi ng Diyos, hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Bakit may tunay? Simple lang. Merong hindi. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng labi. Diyos ko po, I love you, Lord. Ang Diyos ang nakakaalam ng aking puso. Yan nga nakakatakot. Alam ng Diyos ang ating puso. Hindi natin siya pwedeng pagkublihan. Amen? Hindi tayo pwedeng magmaang-maangan. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa harapan ng Diyos. Magpakatotoo na lang tayo. Walang tunay na revival sa pahimbabaw. Are you with me? Walang revival sa pahimbabaw. The Holy Spirit is omniscient. Alam niya kung sino ang nasamba ngayon. Amen? Oh. Sabi ng 2 Timothy, na may anyo ng kabanalan. Datapwat tinatanggihan nila ang kapangyarihan. Sabi ng Titus chapter 1 verse 16, sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Datapwat ikinakaila ng kanilang mga gawa. Hindi natin mapagbibentahan ng Diyos. Hindi natin mapaglalakwan ng Diyos. Hindi natin mabubola ng Diyos. Hindi natin kayang paimpresan ng Diyos. God knows well, perfectly, who really we are. Not just on our yesterday, but even in our present time. Kahit nga ang ating hinaharap. Are you with me? Tayo pimana ba ng Panginoon? Nakakaawa naman tayo. Kung tayo narito na rin laang hindi pasasamba sa Diyos. Natutuwa ako kay Star Lorna. Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay. Sa halip na hindi niya isimba, nagpilit siya. Bakit? Dadalawang oras daw ang kanyang tulog ngayon. Alam natin ang kanyang case. Amen? Alam nga naman sabi ko, wag na! Baka ano lang. Pero andito eh. Sabi niya, Pastor, sana maunawaan mo ako kung ako'y mawala ng ulirat. Okay lang. At least you try your best. You strive. Kaya ang pagsamba, wala ka pa dito, nasamba ka na. Ang pagpunta mo dito ay ebidensya lamang ng desire mo sa Kanya. Are you with me? Kaya ang sumasamba sa Diyos, hindi lang linggo. Araw-araw. Kaya nga sabi ng iba, hindi na ako nasimba. Ako may araw-araw ay nasimba na. Kung kayo mga sumamba mag-isa, bakit hindi mo naman kayaning sumamba ng sama-sama? Are you with me? Okay. Number 1. Number 1 na tayo. Ang ating binasa ay nagpapatunay lamang lalo ng Trinidad. Bakit? Alam natin ang omniscient ay omniscient din ang Ama. Omniscient din ang Anak. Ngayon, ang Holy Spirit pala ay omniscient din. Therefore, talagang may Trinity. Amen? Sapagkat sabi ng talata, but God hath revealed them unto us by Spirit. Ang Ama, given na ang ano yan? Ang Ama yun, yung God yan. Na pinahayag, ano mo pinahayag yan? Mamaya makikita natin. Napanood ko isang debate na itong 1 Corinthians chapter 2:10, mini-misinterpret talaga nila. Hindi daw yan pang salvation. Yan daw ay pang carnal Christian. Kaya daw mga Kristiyano hindi lumalago, carnal ang utak. But mind you, basahin mo lang ang entire chapter that speaks about salvation. Ibig sabihin, hindi mo kayang maintindihan ang kaligtasan kung walang Holy Spirit.
Ang daming palusot ng kulto. At malulusutan ka kapag hindi ka talaga nagbabasa ng Bible. Are you with me? But God hath revealed them unto us. Ipinaliwanag yan, ipinahayag yan sa atin by the Holy Spirit. Bakit ang Holy Spirit ang magpapaliwanag, hindi ang Ama mismo? Bakit? Kaya ng Holy Spirit ipaliwanag. Bakit? Ang Holy Spirit ay katulad din ng Ama. For the Spirit, searcheth all things. Alam niya, saliksik niya ang lahat ng bagay. Yeah. Even the deep things of God. Ang nakakakilala sa Diyos na sakdal ay Diyos din lamang. Naiintindihan niyo ba ito nga pinagdididiha din eh? Ba't pagka-doctrine para nagsisimula na kayong lumamlam? Paano kayo titibay? Paano kayo lalalim? Ano tayo? Puro fellowship? Puro luksuhan? Puro gain? Hey, my dear brethren! Kailangan mong ngumuya! Ang babo mong Kristiyano kung puro game ka lang. Puro indoor fellowship ka lang. Mawawala yan! Kailangan yan! Pero hindi yan ang tunay na nagpapatibay. The Word of God! The Word of God! Pagpangkal ka magbasa ng Bible, I cannot expect you to be a true worshippers of God. Hindi ka pwedeng maging mananamba ng Diyos. Kung pangkal ka dito! Ano ka? Puro pangkain lang! Puro pantay lang! Puro pampayabang lang! Kaya hindi mo hinahanga ng Diyos eh. Tagahanga ka ng mundo eh. Tagahanga ka ng sarili mo eh. Wala kang alam sa Bible. Ayun eh. Hinihiya ko kayong mga tamad sa Bible. Shame! Ano? Hindi ka nakakatulong sa buwan pag tamad ka sa Bible. Yan! Dama ko eh. Pag magdadoktrina, nagtingala na sa kisame. Pagsala sa kisame, sa tiles. Kakausapin ng kadais, bakit? Malalim. Yan ang problema mo. Amen? Ikaw ba? Ilang taong ka na ngayon? 40 po. Gatas ka pa? Pinakakaya naman. Ipaglulugaw ka palagi. Aba, yung edad ng 40 na, kumain ka naman ng binakbakan. Mangain ka na ng piniritong saging. Hindi yung puro lugaw. Ano ka? Lagi may trangkaso. Yan ang problema. Hinihiya ko kayo na matatagal ng Kristiyano na tamad magbasa ng Biblia. Kaya wag kang kakaang-kaang dito ang akala mo kung sino ka. Mahiya ka sa kalis mo. Mahirap makasabay sa saya kung hindi mo naman naiintindihan kung ano yung dapat ipagsaya. Mahirap niyan. Parang nakirally ka lang, hindi mo naman alam ang pinaglalaban. Pagka tayo nandito. Ang hirap. Maraming ganyan. Nasigaw sa lansangan, hindi naman alam ang pinaglalaban. Kaya ang iba tuwan-tuwa na dito. Bakit? Di ka kasi nagbabasa. Kaya yung Kristiyano hindi nagbabasa ng Bible. Nagbabasa na nga minsan, hindi pa maunawaan. Di lalo kung hindi. Pero ang dali mong makakatch up, pag palabas ka sa iyong bahay, tapos maikinig ka ngayon, ang dali mong makaintindi. Nabasa ko yun Yun pala yun. Amen? Hindi yung, may dayangga. Are you with me? Please lang. Lalo kayo matatagal ang Kristiyano. Sana alam nyo na kung nasaan ang Malakay. Sana alam nyo na ang tayo kung nasaan ang Luke. Hindi buksan nyo po ang Luke. Sa Genesis na punta. Bakit? Nakakahiya naman. Amen? Pero ang daming alam kalikutin sa cellphone. Ang galing dumiha sa chicks. Talagang kayang pagulungin at pasayawin sa kisi. Hindi nyo ba nalalaman habang natagal kayo, nagiging kamukha ka ni Aramina? Sabi, ikaw naman. Pero sa totoo na, maiihi na yun. Hindi nyo ba alam Aramina? Yan ay alagang baka ni Rina. Bakit? Ang ganda daw ng baka na nabili ng Kuya Iko. Pinalagaan kay Rina, nandyan sa nalayag.
Dahil maganda ang tayo ng baka, ang pangali Aramina eh. Huwag kayong matuwa kung kayo kamukha ni Aramina. Baka ka lang. Amen? Kasi nalulungkot po ako mga batid na maraming Kristiyano na turingan, boring pagdating sa banal na kasulatan. How can we be a genuine worshippers of God if we do not experience God more and more through His words? Amen? Hey, are you with me? Proof of the Trinity. Kasi wala, ang Holy Spirit ang nakakaalam ng mga bagay ng Diyos. Di ka sabi ng Matthew 11:27, huwag nyo nang sige, nandiyan eh. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yung ibigay pagpahayagan ng anak. Wala kang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at sa anak, kundi ang Ama. Kundi sila sa isa. Pero meron pa. Ang mga malalalim na bagay ng Diyos na aalaman ng Holy Spirit. Bakit? Magkakasabay na sila doon. Amen. Before the beginning begin, God is already there. Wala siyang simula at walang katapusan. Grabe ang Diyos. Kayo napapahanga doon. Every time na nagdi-discuss dito, ako'y natutulala, napapahanga sa Diyos. Sa mga attribute ng Diyos. Bakit? Nag-aaral din ako niyan. Minsan may nakikita sila na hindi ko makita. Kaya ako'y natutulala. Kakatuwa nga naman ng Panginoon. Napakapalad ko yun ng aking Diyos. Amen? Yung iba nga sa paghanga ay bigay ang lahat eh. Kaya hindi mo maibigay ang lahat sa Diyos eh. Hindi ka niya tagahanga. Amen? Amen? Ang Diyos ang nakakaalam. Oo nga, alam nga ng Diyos, di ka niya tagahanga. Ganun lang kasimple yun. Mga katwiran ka pa. Iba ang katwiran mo kaysa twiran ng katwiran ng Diyos. Amen? Ang atin ay pangangatwiran. Ang sa Diyos ay katwiran. Are you with me? Number 2, para hindi tayo magtagal. Not only proof of the Trinity, pag sinabing ang Holy Spirit ay omniscient, ang Holy Spirit ay personality of the Holy Spirit. Ano yun po pag sinabing personality? Kayo ba'y persona? Nakadebate ako minsan ng saksi. Ang saksi, kaya hindi lahat ng saksi nakakatulong. Amen? Kasi may mga bulaang saksi. Ano sabi sa akin? Ang Holy Spirit daw ay puwersa lamang. Ano ba yung sabihin ng puwersa? May puwersa ba ang hangin? May puwersa ba ang hangin? Oo, bakit? Pag kinakasalubong ng hangin, natatanggal ang piloka mo. Diga, nakita ko ng drawing. Nauso ng piluka, masama nito, nagdatingan ang langaw. Palay double purpose ang pagpipiluka. Una, para may buhok, para matakluban yung mga langib. Naalis yung piluka, datingan ang mga bangyaw. Bakit? May puwersa ang hangin. Kaya sa kanila, ang Holy Spirit ay hangin lamang. Nga ngayon ba kayo dyan? Napakinggan nyo na ho ba yan? Isa pa, sa paniniwala ng saksi, ang Holy Spirit ay puwersa lamang. Ano ba puwersa? Ang kuryente ba ay puwersa? May puwersa ba yan? Gusto malaman? Gusto nyo ba malaman na ang kuryente may puwersa? Brother Rane, pasampulan mo sila. Tama siya, punong-puno na ng halimbawa. Ano? Amen. Okay lang, Brother Rane, ha? Galawin mo rin ako. Ako naman, di nakakalakad. Masyado na kuryente na. Personality of the Holy Spirit. Mga kapatid, ang hangin ba may isip? Tanda ko nung ako'y nagpapapagayo pa, ako'y galit na galit sa hangin. Bakit? Ako'y nagpapapagayo sa araruhan. Tanghaling tapat. Kaya nang makita ng Eric yung picture ko, tawan-tawa eh. Bakit?
Gusto kong mga pula sa aking itim na itim, kayo din naman pala. Ano? Kasi namuti na ako sa office. Pero pabalikin mo ako sa field, balik uli ang kulay. Ngayon pa, may kinukuskos. Alala ko si Jerome nung kami na kina-Mel Mark. Habang ako naghihilamos, tingin-tingin yung anak, si James. Sabi ni Jerome, wala ang papa mo niya na. Wala. Pagsalo ko, okay, wala ako sa mensahe ko doon dahil Jerome. Okay, nasanaga ko. Ngayon, mga batid, ikaw naman yung nasa gitna ng ararawan. Alam niyo ba yung ararawan? Yung pilapil na inararaw, di puro lupa yung buntong-bunton. Andun ako, ang tatalas niyan pagtuyo. Gapang ako dyan. Magpapapagayo. Tagani! Talangi! Walang hangin. Sabi kong hangin. Ito ako'y sumipol na sumipol eh. Kala ko'y pag nasipol, dadas din nga. Wala eh! Ang hangin ito, walang bait. Nga pala ang hangin ay walang isip. Amen? Kaya ang Holy Spirit, hindi pwedeng maging hangin. Hindi siya pwedeng pwersa lang. Bakit? Alam niya ang malala na ba? Meron siyang isip. Kaya ikaw ay persona kasi may isip ka eh. May isip ba kayo? May isip ba kayo? Oh, di persona ka. Alam mo, sabi ng saksi, di tinanong ko, ay, ang Holy Spirit pala hindi persona. Ay, ano ba nga pagkaintindi mo sa persona? Ano mo sagot sa akin? May laman at dugo. Ah, ganon. Adi yung surot. Persona din. Di yung kalabaw, persona rin. Bakit? May laman at dugo. Ang kalabaw ay hindi persona. Bakit? Nakakita na ba kayong kalabaw nagpa-ID? Amen? At papasok na sa school. O, nasa na ID mo? Are. Mukhang kalabaw meron, pero yung kalabaw na nagpa-ID, wala. Tama ba? Bakit? Walang utak yun. Instinct ang sahayop. Instinct. Walang bait yan. Are you with me? Bakit ang Holy Spirit ay persona? Bakit meron siyang intellect? Pag sinabing persona, siya'y may karunungan, siya'y may damdamin, at siya'y may kalooban. Kaya nga Holy Spirit nasasaktan. Kaya nga ang Holy Spirit nakapag-aaliw. Bakit? Hindi siya hangin lang. Therefore, mali ang saksi. Therefore, mali din ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Sa Iglesia ni Cristo, siya'y pwersa din lamang. Hindi siya persona. Pero hindi nila alam, ang gumagawa para maging ministro ni Cristo ay Holy Spirit. Hindi talaga sila ministro ni Cristo. Are you with me? Doctrine naman tayo niyan. Doctrine yan. Wag po mo nang titingin sa tiles. Wag din sa kisame. Wag lalo sa iyong katabi. Intindihin mo ito, baka isang araw may tumuktok sa iyo. Bahay, wala kang maisagot. Bakit? Hindi mo pinaghahandaan. Are you with me? Okay, hindi ko tatagalan yan. The personality of the Holy Spirit is characterized by intellect, will, and emotions, allowing Him to teach, guide, comfort, and intercede for believers. He can be grieved, lied to, na pagsisinungalingan ng Holy Spirit. Kaya nga pinatay niya si Sapphira at si Ananias sapagkat sila'y nagsinungaling sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit pwedeng pagsinungalingan. Bakit? Hindi siya bagay lang sa persona. Kaya mga kapatid, alam na alam niya kung tayo nagsisinungaling o hindi. Kung tayo nagkukunwari lang o hindi. Amen? Kala mo, banal na banal. Ay, pastor, ang cellphone ko naandyan lang. Pagkatapos, linggo nga lang, nakukulik ang inyong cellphone. Yung iba, hindi pa pumayag. Pero aywan ko, pagkatapos natin mag-alisan. Paano pag Lunes hanggang Sabado? Ano na naman ang pinaggagawa mo sa cellphone mo? Hindi ko alam yun. Hindi rin alam ni Brother Albert sa mga merit. Hindi rin alam ni Big Mac sa mga YS. Hindi rin alam ni Brother
Henry sa mga young people. Hindi rin alam ni Tintin sa mga bata. Hindi rin alam ni Jane sa choir members. Ako, hindi ko rin alam sa kabuuan. Pag Lunes hanggang Sabado, paano mo na ito gamitin? Kaya naniniwala, kapag mali ang gamit mo dito, may epekto ito pagdating ng Linggo. May masamang epekto yan pagdating ng Linggo. You're not excited. Napilitan ka lang. At ang dali mong antukin pag nakikinig. Bakit? Babad ka dyan. Hindi pwedeng pagsabayin ang kamunduhan at ang kabanalan. Are you listening? Are you listening? Hindi ako aasang maging espiritual na miyembro na masipag sa cellphone pero tamad sa Bible. Anong hirap magpastor pagka ganyan? Are you with me? Tapos yung pangganyan, ang ayaw mapapakialman. Matitisod yan pag idiniin mo yan. Pero ito ang tatandaan mo ha, ang nakita ko sa Bible na natitisod sa salita ng Diyos ay si Satanas. Are you with me? Amen? Ang galit sa salita ng Diyos, si Satanas. Kaya sana huwag kang magalit kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos. Are you with me? Huwag niyo pakialaman, pastor. Kung ayaw mong pakialaman ka, gumawa ka ng iyo. Ang Diyos ay may pakialam sa iyo. Bakit? Hindi ka naging tao kung walang Diyos. At wala kang titirahang salimbutang ito kung wala ang Diyos. Yabang na yabang mo, ayaw mo pakialaman ng Diyos. So, huwag kang gumamit ng tubig sa Diyos yan. Huwag kang lumanghap ng hangin sa Diyos yan. Huwag kang gumamit ng mata, lalo na kung ipapikit-pikit lang paglinggo, huwag mong gamitin yan. Amen? Hindi ka naman, di nakatulog. Baka ikaw naman lampas ng 2 oras ang iyong tulog. Di balik, kung kay Lorna, 2 tulog. Tama ba yun sa Lorna, 2 oras ang iyong tulog? Wais siya wais. Kaya kung kayo, kulang ang tulog nyo, mag-text natin agad kayo. Adi ka? Talagang marunong na magsapin ng notebook, Star Lorna, no? Kumbaga sa anak na papaluin, nilalagay agad ang notebook sa puwet, hindi kahit anong hampas, Bakit? May sapin. Hindi kahit ako humataw din, libre na si ano. Apay, pastor, nagpaalam na, 2 oras ang tulog ko. Ay kayo mga nakakatulog na ngayon, ilang oras ang inyong tulog? Pastor, ako'y 1 second lang nakatulog. Sayang. Iba ang maninimba kaysa mananamba. Are you with me? Sa inyong bahay. Kaya ba may bahay pa? Kaya ba may pamilya? Sino dito yung kapapanganak pala na baby? Pinagmamap mo na. Pinagwawalis mo na. Pinaghuhugas mo na ng pinggan. Meron bang ganon? Bakit hindi mo maasahan? Bata pa eh. Kaya nakakalungkot kapag hindi ka nalago sa Panginoon. Hindi ka maaasahan. Are you with me? Amen? Kalimitan ng may kusa sa bahay, yung may bait. Di ka? Yung may kusa sa bahay, yung may bait na. Are you with me? Pero kung ayan na hanggat wala pang bait, kaya pahila-hila tala. Pa-4-4, pakain-kain ng laman ng rep, bundat ng lahat, kulang na like karayom at puputok na. Bakit? Irresponsable. Bakit? Immature. Kaya nakakalungkot kapag hindi ka lumalago sa Panginoon. Hindi mo kayang magkusa. Amen o ba? Alam mo, ang pagiging Kristiyano, hindi yan Kristiyano pagkasama mo ang mga Kristiyano. Lalo ka dapat Kristiyano pag nag-iisa ka lang. Klaro. Gusto ko sana doctrine, ayaw ko ng sermon. Pero wala eh, pag yan nakikita ko baka ako'y matapos sa puro sermon.
Are you with me? Naiintindihan mo ba na proof of Trinity, then personality of the Holy Spirit, then number 3. O, kita mo yan? Pag ako nakakita niyan, napapabilis. Ito pa, nais ko pang sabihin sa inyo. Yan ay part of saving work of God. Kasi mga kapatid, bakit hinayaan ng Ama ng Holy Spirit ang magpaunawa ng ginawa ng anak? Sapagkat ang pwede magpahayag lang niyan ay ang Banal na Espiritu, Diyos din. Ngayon, ano yung ipinahayag? Pag binasa mo ang verse 1 hanggang 10, sige, basahin po natin. At yan pa ba kayo? Pakibasa nga natin, tunay nga kayo, sabay-sabay tayo. Basa! At ako, mga kapatid, nang pumarihan sa inyo, ay hindi ako naparihan na may kagalingan sa panalita. Basa, itigil muna. Ay mga kapatid, wag ho tayong tagahanga ng mga mangangaral. Ating pahangaan ng Panginoon sa nagbigay ng karunungan sa kanila. Bakit? Kahit nga si Pablo, sabi niya, hindi ako naparihan na may kagalingan sa pananalita. Oh, tuloy. O sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos. Verse 2, sapagkat aking pinasyahang walang maalaman sa gitna ninyo maliban si Jesucristo at siya napako sa cross. Stop, look, and listen. Ibig sabihin, tama ang ating linyada. Lagi tayong nakasentro sa Diyos. Amen? Wala dapat tayong makilala higit sa lahat, kundi ang Panginoon. Verse 3, at ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. Ang tunay na mga ngaral, hindi overconfident. Takot na takot yan. Bakit? Hindi siya ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng ipinapangaral ay yung kanyang ipangangaral. Sa totoo na, mas maganda ang preacher ay hindi overconfident. Amen. Kaya hindi pagalingan ang pag-outline. Kaya kayo dumepende doon sa GPT. Ano ba yan? Ako'y tinutukso ni Joven Pastor, wag na kayo magpakahirap sa outline nyo. Sabihin niya lang ninyo, topic nyo. I-outline na kayo. Nako, ayoko. Pwede ako mabigyan niyan. Pero iba yung ako mismo yung natuwa. Mismo. Kaysa na andyan na yan. Kaya kahit ang tingin nyo mali ang grammar ko, okay lang. At least kinausap na ako ng Panginoon doon. Kaysa maggandang-gandang ginaya ko lang. Are you with me? Mahirap yung gaya-gaya, buntot maya. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay sa iyo. Binasa mo, pinagtsagaan mo talaga. Masarap ipangaral yung ibinigay sa iyo mismo. Pero hindi ko minamahina yung may gift dyan. Wala akong gift dyan. Pero mas masarap pa rin yung binigay sa iyo ng Panginoon. Appreciate mo yun, pagtanda mo. Amen? Hindi yung, kaya wala na sa iyo. Kinopya ko din lang naman yun. Di kaya ang daling itapon kasi ginaya mo din lang naman Pero pag ibinigay sa iyo ng Diyos, ni-treasure mo yan. Talagang wala na akong magawa, no? Ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. Verse 4. At ang aking panalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Kaya mga kapatid, kaya may nagiging bunga, hindi galing ng mangangaral, kundi dahil ang patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Verse 5, upang ang inyong pananampalataya wag masalik sa kanon ng mga tao. Alam mo kapatid, kaya nagkakaroon ng devotion, gusto ko siya, mahusay talaga siya. Di ka? Ang ganda, ang galing ng pagkagamit ng Holy Spirit sa tao yan. Amen? Kaya takot si Pablo mag-display ng kanyang alam. Bakit? Magaling si Pablo. Abay siya abogado. Nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Ano kanyang course? Pedicure. Ano? Doon siya nag-aral. Ibig sabihin, kilala at bantog na mahusay na guro si Gamaliel. I-research niya, mahusay yan. Doon natuto. Pero si Pablo ay takot at takot. Bakit? Ayaw niyang sa kanya humanga ang tao. Ang gusto niya, si Kristo!
upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa akin, kundi kay Kristo na aking ipinapangaral. Kaya mahirap yung tagahanga ng preacher, pero hindi tagahanga ni Kristo. Are you with me? Upang ang inyong pananampalataya huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ano ba? Gayunman, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito na ang mga iti mga uuwi sa wala. Verse 7, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yung karunungan ay tinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan. Ang mga sanglibutan sa kaluluwalhati natin. Verse 8, na hindi napagkilala ng sino man. Alam niyo mga kapatid, kaya sabi ng iba kaya daw ang tao hindi maligtas, ayaw galingan ng pangangaral. Wala nang gagaling pa mangaral sa Panginoong Hesus. Pero kahit siya mismo, hindi lahat ng kanya pinangaralan naligtas. Kahit ang mga propeta sa panahon nila, sila'y pinagpapatay, pero hindi lahat ng nagsisi. Kahit ang mga apostoles, kahit yung 70 additional disciples, hindi sila pinakinggan ng ayos at sila'y pinagpapatay. Bakit? Bulag ang tao hanggat walang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, bakit nyo naintindihan na si Kristo ang pag-asa? Bakit nyo naintindihan na kay Kristo ang kapatawaran? Bakit natin naintindihan na tayo ligtas na magpakailanman na si Kristo ang ating sinampalatayanan? Hindi yan galing ng paliwanag ng nangangaral. Salamat may magagaling magpaliwanag. Pero labas sa pagkilos ng Holy Spirit, hindi na pagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito. Nagkakapinuno, hindi alam. Ang alam ay magnakaw. Yan ang nakakalungkot. Amen? Ano pa? Sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinakuha sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian kung kilala lang. Kaya nga sinapa ko, hindi nila kilala Hanggang ngayon ang Hudyo, hindi nila tanggap na si Kristo ang Misaya. Bakit? Bulag. Sila bulag. Kayo, alam ko, pikit lang. Ang mga Hudyo, bulag. Pero alam ko, ako iniwalang kayo pikit lang. Pero hindi kayo bulag. Tama ba yan? Tama ba yan? Di ba? Ang Hudyo'y bulag. Tama ba yan? Kayo, pikit lang. At least nag-una. At talaga kasi, kayo ay listening while praying. Huwag lang tutumba at mahalata ka. Okay? Verse 9. Anong verse 9? Datapat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, ano mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nag-iibig sa Kanya. Verse 10, ngunit ang mga ito ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Mga kapatid, yung pagkilos ng Holy Spirit ay part of God's saving work. Kahit si Kristo nabayubay na sa krus ng Kalbaryo, kamangmangan niyan sa mga napapahamak. Amen? Tanay nyo, yung ating mga preacher sa palengke, umingaw na ng umingaw. Kayo po ay mga sisi na. Kita nyo mga tao dala ng daan. Walang pakialam. Lalo naman si Joseph kung mangaral sa palengke, talagang ngaling-ngaling ang pangalanan niyong Pagparay kayo! Talaga yung noo ni Joseph, namumulara, puputok na yung kanyang ugat sa Talagang halimaw ito si Brother Joseph mangaral. Siya na may handa daw barilin Sa gustuhan niya ang tao ay maligtas. Pero tingnan niyo ang tao. Mas matapang si John the Baptist. Siya yung tinig na sumisigaw sa ilang. Prepare the way of the Lord! Kaya mga preacher, ganyan ang preacher. Mga kapatid, tapos na ang misa, humayo tayong payapa. Ano ka ba ding? Talaga, Iba ang preaching sa teaching. Amen? Ang teaching, medyo lang, banayad lang.
Pero ang preaching, you are proclaiming, declaring the glory of God. Repent! Ganyan ang turo sa amin na kami nasa homiletics. Tapos nung mag-preach yung aming nagtagapagturo, lalamya-lamya. Sabi, pambira kayo, kaya ang daming galit sa akin, tinuruan nyo kami sumigaw. Tapos kayo naman na mag-preach sa amin, nagyan na kayo umingaw. Tinawanan lang ako. Yung ngayon, natuluyan na. Umalis na sa good shepherd. Ang alam ko, dala ka ng preaching mo. Tingnan yung mga naakta sa pelikula. Oh, grabe, may buhay yung kanyang linya. You're nothing but a second grade, trying hard. Kapikat! Binibigyan ng buhay. Sa radyo, bababa ako ng ganito. Tong, tororong, tong. May buhay eh. Imahinasyon lang ang nagana. Bakit? Marunong magsabuhay ng linya. Tapos preacher ka, maging masaya tayo sa Panginoon. Sala. Kahit nga sa drawing, alam mo, nag-aaral din ng drawing, no? Pag masaya ang muka, mahalata mo yan, maging sa forma ng kamay. Pag galit ang muka, kita mo rin sa forma ng kamay. Alam mo kamay? Hindi galit yun. Bading yun. Alam mo, tulog pa rin eh. Nakakaabala talaga kayo ng points. Part of saving work. Are you with me? Verse 14. Verse 14, ano sabi? Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ay nakikinig dito, na hindi mo nyo matanggap ang Holy Spirit, you're unsaved. Hindi ka pa ligtas. Sad to say, you're not yet saved. Kung hindi mo kayang tanggapin ang banal na Espiritu. Pastor, natanggap ko. Dapat natalab. Amen? Amen. Kayo ba'y kumain ng kalamyas? Yung hilaw pa, Brother Rane? Subukan nyo. Subukan nyo. Hindi mo kaya pigilan. Bakit? May talab ang asim. Kaya yung preaching dapat may talab din. Yung asim nga, hindi mo maitago eh. Kahit pa ang galing mong magdala. Bakit? Hindi mo mapigilan. Pag nakapangain ka ng matamis, lagi may expression. Nakapangain ka ng manghang. Napasok ka ng salita ng Diyos, wala lang. I don't believe you. Amen? Amen? Naikwento ko sa inyo. Ako'y nasabitan na rin. Nasabitan na rin ako. Kaso lang ng bike. Hindi sa school. Alam niyo yung bike? Nasabitan ako. Naglalaro ako ng text at ng kara sa ibabaw ng tramo. Meron dong arkilahan ng bike, may umarkila. Nasabitan ako, gulong ako doon sa ilalim ng tramo. Adi lalo ko siguro kung bus. Amen? Siguro pingkot yung bus na yun. Wasak naman ako. Bakit? May pwersa yan eh. Mas malakas ang kapangyarihan ng Holy Spirit para walang malikhang pagbabago. Hindi ako naniniwalang kinilos ka ng Holy Spirit, nadatngan ka ng powerful Word of God, and still you are the same yesterday, today, and forever. Ano ka? Alpha at Omega. May pagbabago. Tingnan mo yung kotse. Paltikin mo ang kotse. Yung kay Rolly, ating sampulan mamaya. Di ka? Di ka, Brother Rolly, pag pinaltikan yung kotse, dati pa rin ba yun? O may pagbabago? Ano pagbabago? Lugong. May lubog. Bakit? Persado ang bala ng paltek.
Amen. Amen. Kaya alam ko ako may Holy Spirit. Talsik ako sa dati kong buhay ng tamaan. Dating magsusugal. Dating maninigarilyo. Kulang pa ang 2 kahamagapon. Talsik nung pakialman ng Holy Spirit. Is He powerful? Amen? Ipinahayag ito sa atin. Bakit? Ang taong ayon sa laman, yung ayon lang, sa dikta ng laman, sunod-sunuran lang sa gusto ng laman, ayan hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kaya mga kapatid, hindi lang alam na alam ng Holy Spirit ang tunay na mananamba. Alam na alam din ng Holy Spirit ang tunay na mananampalataya. Mahirap maging tunay na mananamba hanggat hindi ka muna tunay na mananampalataya. Are you listening? Are you listening? Pero paano ka maging tunay? Ipinahayag ng pinakamarunong sa lahat, ang banal na Espiritu. Then last. Parang iba yan namula mo ka. Nabuhayan ng loob. Yes. Last. Pero sad to say, yung last, may 5 ilalim. Yumuko na uli kayo. Proper knowledge of truths. Proper knowledge of truth. Are you with me? Labas sa personal na pagpapahayag ng Holy Spirit, ang nalalaman ng tao ay hindi katotohanan. Amen? Kaya merong mga turo na hindi nakakatiyak ng kaligtasan, kaya may mga turo, mali ang iglesia, kaya mali ang turo sa Diyos, sa banal. Ang daming maling turo. Bakit? Mahiging tama lang ang pagkaintindi mo sa katotohanan kapag ipinahayag na ng banal na Espiritu. Are you listening? Tingnan niyo po, verse 14. Ano sabi ng verse 14? Ngunit, ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu. Ibig sabihin mga kapatid, ang taong walang Holy Spirit, laman lang na karunungan ang nasa kanya. Ang totoong karunungan ay bigay ng Holy Spirit. Bakit? He is the Spirit of truth. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. Kaya ang sinumang walang Holy Spirit, mali ang aral. At hindi niya mauunawa sapagkat ang mga bagay na yun. Tingnan pa natin ang talata. Sumunod. Naintindihan ba? Naintindihan ho ba? Bakit ikaw ay umaayon, hindi sa laman? Umaayon ka na sa katotohanan. Bakit nasa iyo ang Holy Spirit? Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? Upang siya'y turuan niya, datapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya mga batid, tumpak ang ating paniniwala. Bukod sa ipinaliwanag ng Holy Spirit, inilagay pa yung isip ni Kristo. Kaya walang Kristiyanong ligaw. Amen. Okay, ngayon, hindi ko na papatulan yung ibang talata dahil ang sabi ng 2 Peter 1:20-21, ang banal na kasulatan ay nasulat sa udyok ng banal na Espiritu. Kaya ang Bible, ito'y salita ng Diyos sa magitan ng Holy Spirit. Ngayon, hanggat wala kang Holy Spirit, hindi mo ito kayang tunay na intindihin. Mabilis kong lalagay. Una, under niyan, buhat sa banal na Espiritu ang karunungan kay Kristo. Kaya ang iba, mali ang pagkakilala kay Kristo. Siya'y tao lamang, siya'y propeta lamang, siya'y Diyos pero maliit at hindi Diyos kapantay ng Ama, hindi nakakapagtaka. Ito'y ipinaunawa sa atin ng Holy Spirit. Ibig sabihin, hanggat walang Holy Spirit na nagbubukas ng pangunawa, mali maging ang pag-intindi kay Kristo. Naintindihan niyo ba yan?
Oh. Ay kung papatulan ko yung talatang lahat yan, matutuluyan kayo. Tama na yan, nandiyan na. Isulat nyo na lang. Tama ba? Kaya mga kapatid, Spirit omniscient, ito po yun mga kapatid, ito yung proper knowledge of truths. Hanggat ang Holy Spirit ay hindi ka pa minumulat, bagaman pikit ka lang, hindi ka pa nililiwanagan, bulag ka pa sa katotohanan. Hanggat wala kang Holy Spirit, bulag ka sa Ebanghelyo. Bulag ka kay Kristo. Pero buhat sa banal na Espiritu, ang karunungan kay Kristo. Si Kristo ba'y kilala nyo na? Amen? Iba ho yung unawa nyo na kaysa kilala nyo na. Kilala nyo ba si Eloy? Kilala nyo ba ho si Eloy? Oh? Ako yung iniwala, hindi nyo ako kilala. Dalang baka nakikita niyo sa akin, gatingi lang. Ang nakakilala sa akin si Madam. Bakit? Kilala ko siya lagi. Kasama ko siya lagi. Maraming nakakalungkot, estranghero kay Kristo. Bakit? Hindi kasama lagi. Kasama ang cellphone, kasama ang friend, kasama ang pera, kasama ang mga tao, pero si Kristo hindi. Kaya nga nagtaka sila kay Pedro eh. Ba't katatapang nitong mga aral? Bakit? They had been with Jesus. They had been with Jesus. Ano ibig sabihin? Impluensyado ang kanilang buhay ni Kristo. Ngayon, sinong umi-impluensya ng ating buhay? Kung sino yung laging kasama mo, yan ang i-impluensya sa'yo. Tama ba? Tama ba? Kung sino ang laging kasama mo, magiging isang araw ay kamukha mo. Kaya daw yung mag-asawa, pagtagal ng pagsasama, nagiging magkamukha. Kamalas ko naman. Naniniwala ba kayo doon? Pansin ko si Ate Carol, si Pastor Hernandez, hapon natagal talaga nagiging magkamukha. Kaya Joy, paniwala ako pag nauubos na din ang buhok mo, medyo nagiging kamukha ka na rin. Ay, Utoy, sorry. Okay, meron pala dito, siguro sino ba anan mo, Utoy? Yan. Mamili ka na sa kanilang mga dalaga para hindi na naglalalayo. Kita mo si Ruel. Kita mo si Jurek. Dinadaan lang yan sa Tina eh. Nasaan ka si Brother Jurek? Andyan mo. Alam mo ba? Pero nanunood dyan. Hindi ka makakalibre sa Brother Jurek. Okay? So, biro lang. Wag tayong maging maramdamin na. Alam sa totoo na, para hindi ka na masaktan sa pula, pulaan mo na sarili mo. Hindi ka, paborito kong ipagbida sa inyo yung aking ilong. Bagaman masakit yun, pero at least, hindi na ako masyadong masasakyan, kinukusa ko na eh. Hindi na ako masyadong masasaktan dahil kinukusa ko na. Tama ba? Nung unang-una yung kahirap na hirap mag-witness eh. Bakit? Pag ako may kaharap na tao, laging, tingin ko, dami naman titingnan sa akin, sa ilong ko laging nakatingin. Bakit? Halata ko eh. Sabi, taong ito, kalamin, hindi naman matangos eh. Dito magilid ako. Nung makita ko salmin, mas matangos pa ang nguso ko. Kaya ako, pag nagpapapicture, gusto ko yung nakatalikod. Bakit? Mas maganda ang kuha ko doon. Pag ako'y nakatalikod. Di ka? Ginagawa kong patawa ang aking kapansanan, ang aking kapintas, pero kinasasaktan pa rin. Pero iba-iba na yung pinaglalaroan ko na mismo sarili ko. Kaya kung ako sa inyo, huwag din kayong maramdamin. Si Brother Rani nga lagi kong sinasabing, masyadong nakakuryente na yan. Bakit? Abay, naubos ng panguya. Naapektuhan nyo, nahina ang kapit. Alam, nagtututbas pala ang idala na. Ang inaalis lang yung nakapatong, pati yung pinapatungan dala. Talagang pikit pa rin eh. Sige. Okay. Nasaan ba tayo? Buhat sa banal na Espiritu ang karunungan kay Kristo. Kaya magpasalamat kayo kung may Holy Spirit kayo. Bakit? Kayo ang tunay na may pagkaunawa kung sino ang Kristo. Wala lang ang panahong basahin yan. Number 2. Buhat sa banal na Espiritu ang karunungan sa kaligtasan.
Kaya maraming iba, kung hindi ka magpapabinyag, hindi maalis ang orihinal na kasalanan mo. Kung hindi ka mababautismuhan, hindi ka maliligtas. Kung hindi ka sasapi sa iglesia, hindi ka maliligtas. Bakit ganun ang aral? Walang pagpapaliwanag directly ng Holy Spirit. Hanggat ang Holy Spirit ay hindi gumagawa sa iyo, mali ang pagkaintindi mo sa kaligtasan. Kailangan gumawa para maligtas. No. Tayo naniniwala ng kaligtasan ay sa pamagitan ng gawa. Pero ito'y gawa ni Kristo. Hindi natin. Amen? O, let us see. Tatapusin na po natin yan. Kaya sabi ko sa inyo, last point. May ilalim pa yan. Buhat sa banal na Espiritu ang karunungan sa kasalanan. Amen? Opo. Mabigat na ang kasalanan pag may Holy Spirit ka. Mga kapatid, tayo-tao, nagkakamali. Pero kung namang lisensya, hinahabang buhay na tao ka lang. Kaya nga tayo bagong buhay. Kaya nga tayo may Holy Spirit eh. Amen? Grace is not license to live in sin. Are you with me? Amen. Nagkakamali tayo, bakit hindi? Nakita ko sa Bible ang daming pagkakamali. Pero tingnan niyo po ang attitude nila sa kasalanan. Halos mahapak ang kanyang kalooban. Ang sabi nila, sila'y parang naghahapak at naglalagay ng abo sa kanyang ulo. Ibig sabihin, hapis na hapis sila sa kasalanan. Warak na warak ang kanilang puso sa kasalanan. Umiiyak sila sa kasalanan. Hindi nawiwili sa kasalanan. Ganyan ang may Holy Spirit. Kumusta kayo, young people? Kumusta kayo, YS? Huwag kayong magtampisaw sa kasalanan. Hindi ganyan ang may banal na Espiritu. Are you with me? Ako'y nagkakamali. Hindi lang nagkakamali, pamali-mali. Pero kita ng Diyos ang bawat isa sa atin kung paano umasal sa kasalanan. Sana hindi ka patulugin yan. Umiiyak ka pa ba sa kasalanan? O kalyo ka na? Are you with me? Amen? Ang Holy Spirit ay napipighati. Kaya tayo hindi pwedeng mawili sa kasalanan. May Holy Spirit na tayo. Are you with me? Kung may Holy Spirit. Kaya nakakatakot eh. Don't just claim that you're saved. Prove it. Don't just tell me, Pastor, I am saved already. Bakit wala ka lagi? Ba't di ka nagbabasa ng Bible? Ba't di ka nag-aakay ng kalawa? Ba't di ka nagbibigay ng tithes and offering? Pastor, makakapagligtas ba yun? Hindi. Bunga yun ng kaligtasan. Are you with me? Amen. We cannot outgive God. We cannot outlove God. Anong kaya natin? Magpasalamat. Ba't tayo nasimba? Hindi para maligtas, kundi nagpapasalamat na tayo'y iniligtas. Ba't tayo nagbibigay ng tithes and offering ng tapat? Are you faithful in giving? Are you faithful in giving your tithes, your offering? Salamat. Nakakaabot sa akin sa magitan ng ating secretary. Pastor, maraming natututo sa giving. Palakpakan natin ang Panginoon. By Wednesday hanggang December, ako na uli ang hehenitin ng pulpito about giving. Amen? Intro na ito. Intro na ito. My giving is 40% out of my support. Pero outside of my support ay 20%. May anak ako. May asawa ako. Lumpo ako. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Bakit? Hindi ko iniisip yung sarili ko lang. Ang malupit pa na yan,
yung aming kaunting naipon, pag kailangan ng gawain, pinapahiram pa rin namin. Are you with me? Amen. Kumusta kayo sa giving? Kayo ba naniniwala na hindi magbigay ay kasalanan? Kayo ba naniniwala na hindi magbigay ay kasalanan? Tama ba? Bakit? Utos ng Diyos magbigay. At ang gusto pa ng Diyos, nagbibigay ng masaya. Tama ba? Pambihira eh. Wala nang 10%, pahilahan pa. Wala namang problema pang tao. Ang problema may ang Diyos. Sa akin wala yun. Bagaman may lungkot, pero saan makakabot yun? Ang problema, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Hindi maaring hindi. Amen. Buhat sa banal na Espiritu ang karunungan sa kasalanan. Kaya sa totoo na, mga kapatid, kapag may Holy Spirit ka, kahit wala pang preaching, magmamalay ka na sa iyong kasalanan. Bakit? Ang talaga naman nagbibigay ng kamalayan sa kasalanan ay ang Holy Spirit. Are you with me? Kaya alam na alam ng Holy Spirit ang pinapanood mo sa cellphone mo. Kahit wala pang preaching, may napipighati na persona kapag mali ang pinapanood mo. Amen. May Holy Spirit na nasasaktan kapag maling lugar ang pinupuntahan mo. May Holy Spirit na napipighati kapag maling persona ang nagugustuhan mo. Pastor, ang pogi. Walang ganito dito sa atin. Crush ko siya. Amen? Amen. Kapag may Holy Spirit ka, alam mo na na bawal yun. Pero nakakalungkot, tinutuloy mo pa rin. Are you with me? Amen. Alam mo kung babase ka lang lagi sa preaching? Once a week. Twice a week. Pero salamat, hindi yan ang basihan ng pagkilala sa kasalanan. Every day yan. Every second yan. Bakit? Walang panahon ng Holy Spirit ay wala sa atin. Are you with me? Amen. Kaya sa totoo na, ang Kristiyanong tumigil na ng pangungumpisal, tumigil na ng pagsisisi, matagal na rin siyang tumigil na hindi nalalago. Sumisigaw pa sana ang ating espiritu sa kasalanan. Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo ba? Kinakatagpo ba ho tayo ng Holy Spirit kapag nakikinig ka ng preaching? Ang sarap niyan. Letter D. Buhat sa banal na Espiritu ang karunungan sa iglesia. Amen? Kaya maraming tao, membro ng maling iglesia, walang Holy Spirit. Kaya ba'y masayang nandito kayo? Alam nyo, ang talab, ang pagiging swak, ang pagiging sigo, lapat na pagiging kaanib ng iglesia ay hindi dahil gusto mo lang, kundi dahil ng Holy Spirit. Matagal akong Kristiyano, mga kapatid. Way back 1986, ngayon 2025. Ako ngayon nagtataka sa aking mga pinsan, kagaganda ng pinsan ko, hindi man lang ako nahaluan ng kaunti. Bakit? Ang gaganda eh. Kaya ako'y galit na galit sa mga nagbabibol sa atin sa kanila. Sabi ko, naku, pinsan, liligawan lang kayo na yan. At nung mabautismuhan na sila, kita ko, ang daming mga lalaki nagsimbahan. Hindi dahil guided by the Holy Spirit. Dahil lang pinsan kong maganda. Ay, ang dami pa namang maganda dito.
Asa si Roselyn. Di ka? Di ka, ang daming magaganda dito? Paniwala ba kayo dito? Yung iba naman, lakas ng loob umeme. Hindi ka kasali doon. Di ka? Ang daming pogi dito. Amen! Di ka? Be sure. Ang nagdala sa iyo para maging membro ay Holy Spirit. Dahil pag hindi, wala kang dahilan para itagal. Ba't ka tatagal? Hindi ka man masaya sa Diyos. Are you with me? And mind you, kung babae o lalaki man ang habol mo, hindi ka rin tatagal sa kanya. Bakit? Pag kayo may anak ng 7, maintindihan. Kala nyo ga, ang love life, ganun lang kadali? Di ba mga married? O kita mo yun, nagngiti pa, kita mo, gising eh! Di ba? Di ba ganun yan? Kaya kayo'y matuto mga young people, hindi yan sigalbo ng damdamin. Agang kumiri. Baka ako lang pastor ninyo, nagsasalita ng ganyan. Bakit? Kakapagod ang buhay. Hagya mo na itinatayo, suisirain mo lang. Meron ditong, may gatas pa ang tainga. Naikipag-live-in na. Kung ikaw ay nagmamalay sa prinsipyo ng Diyos, hindi ka matutuwa. Pero kung okay lang sa'yo yun, nasaan ang Holy Spirit mo? Kaya kayo mga young people, kagaganda ninyo, di ka? Wala na, hindi na kayo maniwala. Magpaalam kayo sa pastor niyo pagka may ali-aligid. Kayo mga lalaki, bago kayo umaligid, sa mga bulaklak, kayo yung paru-paro, na walang alam kundi sumimsim ng bangaw. Magpaalam din kayo sa pastor nyo. Bakit? Pwedeng kayo, pag nagkatampuhan, damay ang pagsimba, walang kalam-alampang pastor. Wala ka nang naakay, nang bulabog ka pa, nang naakay ng iba. Are you with me? Kaya ako sa iyo, wala kang mukhang may pagmamalaki, at least magpaalam ka. Pogi points yun. Oy, babae, at least aray marangal. Bagaman walang rangal ang muka, pero siya nagpaalam, i-consider mo ito. Pagsabi ng babae, Pastor, ako'y single tail rapture. STR. Okay lang, at least marangal. Naintindihan niyo ba yan? Please, boys, huwag kang dihanan-dihanan, di alam ng pastor. Ang naapektuhan ay gawain sa pangkalahatan. Are you with me? Amen ba? Kaya kayo mga babae, ganun din. At kayo namang pinagtiyap na maging halimbawa kayo. Huwag kayo mismo yung matitisuri. Mga daktang papaya. Akahiya ka. Lalo pag matagal ka na, daktang papaya ka pa. Di bagay. Nanonood tayo ng bonjeng. Laking-laki na, nagatas pa. Ganyan ka. Laking-laki mo, wala kang nilakhan. Naintindihan niyo ba yan? Sana may Holy Spirit tayo. Tayo pa mag-pray. Kahit di pa tapos. Tayo pa manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po sa mensahe ng iyong mga salita. Sana po ito'y nakarating sa amin, hindi lang sa akin, hindi sa aming lahat. Habang tayo na kayo kung nakapikit, di tayo magtatagal. Kung meron kayo papanalangin, base sa inapakinggan, just kneel down and pray to the Lord. Di ka paligtas, di mo patiyak na ikaw ay palangit, lalo ka ng manalangin, humingi ka ng tawad sa Diyos.
manampalataya ka kay Kristo para mapatawad ka niya at maligtas. Tiyak na palangit ang tungo. Panginoon Diyos sa langit, salamat po, Banal Espiritu, salamat po sa mga nag-pray, sa pag-outline pa lang, maging sa pagde-deliver. May the Holy Spirit be glorified. In Jesus' name, Amen. Hello, Sam. Okay, thank you po sa ating pong mensahe kay Hubay na pagpala. Amen. Salamat po. Mukhang marami rin tayo ngayon. Sana ay maraming napagpala ng Panginoon sa ating mensahe na pakinggan. Spirit is omniscient. Tayo po ay umawit muna. Tayo po tumayo lahat. Ating pong awitin, siya ay aking pupurihin. Tayo po lahat, handa, awit.